Hello mga ka-nature, tara po sa aking garden. Ayan, may dala-dala akong ngayong abono na gagamitin natin para sa ating strawberry at sibuyas. Yung nakatimba po, yun po yung gagamitin natin sa strawberry. Nagkahalo na po ang tubig at yung abono nating sulfate at triplidon. At ang ating sibuyas naman po ay purong triple lamang po ang isasabog natin dun sa mismong sibuyas po. Ayan na po yung ating strawberry at sisimulan na po nating abonohan. Ayan. Ang pag-aabono po ng strawberry is kailangan po dahan-dahan dahil kapag nalagyan po yung talbos nila, maaari pong mamatay ito. Masusunog po yung talbos nila, mabubulok. Kahit anong parte po ng strawberry na matamaan, parte ng dahon, matured man yan o dun sa mismong talbos, masusunog at masusunog po yan dahil ang ginagamit ko pong abono dito is synthetic fertilizer po, kung saan yung mga nabibili po natin sa tindahan po ng mga granules na abono tulad po ng triple 14 at sulfate. Yun po yung pinaghalo ko para iabono po dito ngayon sa ating strawberry. At kapag nagsimula na po, ay pag nagmulaklak na po silang lahat, hahaluan ko na po ng potassium yung iaabono ko dyan sa strawberry para po lumaki at tumamis po yung mga bunga nila gaya po nung nakaraang taon. Ganun po yung ginawa ko. May kasama rin pong mga organic po tulad na lang po ng cow manure at yung tae po ng baboy at yung mga ipa, ganun po yung ginamit ko nung nakaraan po na sa pagpapataba ko po sa aking mga strawberry. Kaya ang mga strawberry ko po nung nakaraang taon is ang dami po nilang na bunga. Hitik po sila sa bunga na kung saan po ang isang puno po ay ang pinakamababa po niyang naibunga hanggang matapos ang season is nasa 30 pieces po ng bunga ang naibunga nila. So ayan, kailangan po nating dahan-dahanin po ang pag-aabono talaga yan dahil maselan po. Kahit anong halaman naman po, kahit anong mga gulay, kapag nalagyan mo yung talbos nila is mamamatay at mamamatay po kapag synthetic fertilizer po ang ginamit natin. Ayan. So sa susunod na video ko naman, ipapasilip ko sa inyo yung mga lumalabas ng mga bulaklak. Gagawa po ako ng video about po dun sa kung ano yung sign. Kung ano yung sign na kapag lumabas na yung sign na yun is susunod na lalabas na yung bulaklak niya. May sign po kasing tinitignan dyan kung lalabas na ba yung bulaklak niya or magbubulaklak na ba yung strawberry. Mayroon pong sign na lalabas. So kasabay po noon ang pagpupruning natin o pagtatanggal natin ng mga dahon-dahon niya at saka yung kanyang runners po. Kasi nga po ngayon po ay fruiting season na, so kailangan po nating tanggalin yung mga matured na dahon niya at yung mga runners po niya para mag-focus po siya sa fruits niya, sa bulaklak hanggang sa mag-fruit siya para lumaki po yung ng husto yung mga bunga nila para maganda-ganda po ang kalidad ng bunga ng ating strawberry. So sa susunod po abangan nyo po yung aking video about doon sa pagpupruning po ng strawberry. Yun lamang po at maraming salamat. Please like, share and subscribe po sa aking video.